Magbabilin ta sa pagbarog atong kuhaon natong Biblia ug ablihan sa Salmo 78 1 hangtod sa 7. Salmo 78 1 hangtod sa 7. Pamati o katawhan ko sa akong pagtulunan, patalinghugi ang isulti ko kaninyo. Sultihan ko kamog sambingay o suginlag mga pagtulunan sa kakaraanan. Mga buta nga atong nadungog o nasayran, nga gisugilon kanato sa atong mga tigulangan. Dili nato kini ililong sa atong mga anak, kundi atong isugilon sa sunod nga kaliwatan. Ang gahom sa Ginoo ug ang mga katingalahan niyang buhat. Gihatagan niyag mga balaod ang katawhan sa Israel, ug gihatagan niyag kasuguan ang mga kaliwat ni Jacob. Gisugo niya ang atong mga tigulangan sa pagtudlo niini ngadto sa ilang mga anak, aron makat-on niini ang sunod nga kaliwatan, ug tudloan usab nila ang ilang mga anak. Niining paagiha musalig sila sa Dios ug dili malimot sa iyang nabuhat, kundi magmatinumanon kanunay sa iyang mga sugo. Amen. Let's all sit down. Thank you. Maayong buntag. Amen. All right, sige. So, before ta nga sugod sa pag-fiesta, no? Pagpista sa ato ang bangketa karon, kay let's bow down our heads and let us pray. Diyos namong Amahan, Lord, Ikaw ang makagagahom sa tanan. Ikaw ang naghimo sa tanan, Father God. Ikaw ang sinugdanan, Ikaw ang katapusan. Salamat, O Diyos, because imo ming gihatagan, Father God, o kinabuhi dinhi sa kalibutan, O Diyos. Salamat kay Ikay nagagiya ka namo, Lord. Salamat Ikay pamata ka namo, Lord, sa kamatuuran. Salamat kay imo ming giluwas. Salamat, O Diyos, that you are going to bless us daily, and most especially today, Father God. We are so eager and we are so excited upon your word. I pray that you would just open up our minds, hearing, and understanding, Father God, and hearts, para andami, Lord, sa imong pulong karon, Lord. I pray, O Holy Spirit, anoint us all, Father God, and especially, Father God, that you will also anoint my words, God, my lips, Father God, as I speak to your people today. Let it be, Father God, na ikaw musturya, O Diyos, and not I. We lift your name on high, Abba. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so once again, maayong buntag sa tanan. Yes, good morning. Inimong tapad, you look so beautiful, or you look so handsome today. Lahilig mong aura karon. Ay, yan ano? Okay, so, ang kanidi ay kanang ako ang i-share natong tanan is I have already shared this pag last Sunday sa 6:30 a.m. So maybe naay nisimbag 6:30 pag last Sunday, na ba? Whole day masiguro sa tisipin. Okay, marag pero kita jud tisipin. Ay, napa sa tiising. Ay, wow, support na. Intercede. Ati. Okay, ana. Sige, so, pero ani man ni siya good, the Word of God is paulit-ulit man jud niyang Word of God. We have the same Bible from start until sa end. Parehas ra gyud ni ang sulod. Kung sa imong Biblia, mao ra sad ni ako Lahi-lahi la translation, no? Pero we have the same word. It is God-breathed. Scriptures are God-breathed. Amen? O gininhawaan sa Ginoo. And it is the Spirit of God that makes it alive. So if ikaw, kay kanang, sa tawag ani, wala ka nagampo, or wala nalimo siya kanang
gialaw nga ang pulong sa Ginoo mo penetrate sa imuha, mura ka ng huna-huna gani nga gitakluban or wala nimo siya gi-use. Pero it is the Spirit who who opens iyang ablihan ang atong mga huna-huna o kasabutan, no? Kisa man dinhi nga sa una pagbasa niya Bible di jud kasabot. Like murag sa unsa og basa pa murag sa meaning ani uy ngano na taga Pilipinas man tang hisgot pa sila Israel. O sa may labot ani Israel sa ato ang kinabuhi in town oy. Iyan na gani. Nga between life and death naman siya kaayon ni. We have the same word because our God is the same yesterday, today, and forever. But the great thing, ang kanindot o kalami sa pulong sa Ginoo, no, it never dies. No, dili jud siya mamatay. Nya dili pod mulubay kawang ang iyang pulong. Amen? It always accomplishes its purpose. So kung unsa ang gitagana sa Dios, purpose nganon istorya siya ana nga word, it will be done according to His word. Amen. Ang aton Dios matinud-anon? Amen. Ing ana. And every time we hear the same theme, the same word, akabaw naman ko ani, God refreshes us in a new level. Do you believe that? Amen. And kita, mga tauhanon, no, kinahanglan kita permi i-remind. No, labi naghigahig ba? Amen? Ang ana. So karon, I'm going to somehow re-echo kung unsa po ang amuhang nakatunan sa conference namo, no, sa Code Red. And ato ning gi-title o kuan, Saved to Serve. Saved to serve, raising up the saved to be servant leaders for the next generation. Ingana, inay mo tupad, you are saved to serve. Okay, next slide. So what do you see in the picture? Ha? Okay, iyon si Ayan, future self. Ang uban, sa to? Ezekiel, ano mo nakita? Lion. Okay, lion og cub. Cub man ang kanan, little lion, no? Okay, so baby lion, and nagtanaw siya sa window? Okay, mirror. Nagtanaw usa ka baby lion sa usa ka samin. Unya ang iyahang nakita kay lion. He is fully aware nga usa siya ka cub. But why does he see in the mirror a lion? Nga nang nakita man sa cub kay lion. No? According to James Clear, usa ka author of the #1 New York Times bestseller Atomic Habits nga libro, yang gi-quote nga, what you do now is a mirror image of the type of person you believe that you are. Okay? Your behavior is only a reflection of your current identity. Kung unsa day mo hang ginabuhat karon, usara kuno na siya kapag panamin sa kung unsa imong gituohan sa imuhang kaugalingon kung kinsa ka. Do you agree on that? Ingana. Ang imuhang pamatasan, ang imong behavior, how you act, is reflection ra na siya sa kung unsa imong gituohan sa kung kinsa ka. Kalabaanan na to, or most of us, kay sometimes, ang atong mahunahunaan sa atong kagalingon kay, ay, dire raman siya kukutob. Ay, wa makoy talent. Di man kay kumaayo parehas ana nila. So, ang imuhang outcome, imuhang mga resulta sa imuhang kinabuhi is pang-average level lang jud. Diha ra jud dapita sa kung unsa ang imuhang gituohan sa imong kagalingon.
Awag kabantay po kasi mo kagalingon nga mo tuo jud ka kaya ni nako. Ako gini siyang ma-achieve. And then suddenly imo jud siyang ma-achieve. Because that's what you believe. Niingon sila nga ang resulta sa ato ang kinabuhi ko no kung unsa ang nahitabo sa kinabuhi nato karon is nagsugod na siya sa ato ang paghuna-huna. Mabito na mo, ano dyan ang Bible, no? Renew your mind in the Word. Do not be conformed to the pattern of this world. Nana siya sa Romans. Diba? Ito, dahil dyan yung mga memory verse. Uy. Romans chapter 12, verse 2. Ayaw mong sunod sa pattern sa kalibutan because only dead fish go with the flow. We must counter flow. No? Ing ana. So, ing ana na siya. Nga kanang si tawag ani, magsugod siya sa imong panghuna-huna, magsugod siya sa imong gituuhan. So kung nito ka, nga dili ka bright, wala kay talent, wala kay kaambag aning simbahana, then ang natural nimong reaction o sa imong body is, musimba lang ka, nyaman na. Like, feel nimo, wala ra jud kay kaambag, mo man imong gituuhan. Pero the moment nga imong hunahuna is, maskin pa nga busy kay ko karon, maskin pa nga kanang masimba lang ko diri, di ko makita kay sa simbahan, pero ikauli na ko. Kay balo ko nga aduna ko'y purpose din nga kalibutan. And God can use me to influence my community. Mahimo gyud nimo by the grace of God. Ang kaning nagsuwat nani, I'm not sure if he is a Christian. Dili ko sigurado if Kristohano ni. Pero ang yahang words of wisdom, kay biblical, mga amazing biblical siya. Like even gani ang dili Kristohanon kamao sa prinsipyo sa Ginoo, no? Nga kung unsa naa di power ang atong paghuna-huna ug atong panglantaw, atong vision. Kabantay mo ana nga kanang kay tungod pobre man ta. So kung atong mga anak kay kanang nakalampos nag high school, okay na na. Okay na na. Kay diri na jud tataman. Kay mao man imong gituhan nga mao ra gyud nay kaya nimo maikasuporta sa imong anak. Pero how come nga naay mga tricycle driver upat ka buk anak like naka-interview mi ba like sakay tricycle nya kumusta man kuya sumustorya siya no nga kanang lagi na ko upat ka anak puros na graduate. Puros na graduate ni ko unsa may pangibuhan nimo kuya? Nagtrabaho ka o ka na, nag-empleyado ka sa una, siya dili, nag-tricycle driver, juguday. Because, even if ang katong nga tricycle driver, dili siya Kristohanon, pero naa siya yung mindset sama sa pagtudlo sa Ginoo, no? Nga, what you believe you can do, you can really do it if you are so determined, and you believe nga kaya na nimo. That is the law of nature. What you perceive, what you believe, you can do. Yes, you can. According to Obama. Ingana, no? And that's why I showed you a picture nga katong na ay little lion. Ang yung nakita sa yahang sa amin is dili little lion. But he sees in the mirror a lion, the king of the jungle, who can roar so much nga mahadlok ang even mga dagko pa nga mga kahayupan sa forest. Amen? And do you believe that God has great plans for you? Amen. Sometimes, labi na kung hamtong na ta, daghan na kay kog nabuhat, sila na sad. Pero gaginhawa pa ka. Do you think gialaw ka ni Lord nga giginhawa pa ka karon for nothing? Ay, 30 na ko, okay na. Mga sunod na sa mga batanon. Mahiya tayo ni Kuan, sa ato mga prayer warriors diri nga every Tuesday nga magsaka rito sa upper room para magampo, no? Mga lola na to ba? Pero before, why am I telling you this?
nga ang ato ang gistoryaan is about saved to serve. Because first and foremost, ang ganahan nga i-establish ni Lord sa atoa is ang ato ang paglantaw sa atong kagalingon. Kasagaran, the moment nga nidawat na ta ni Kristo, ganahan na dayon ta, or ma-pressure na dayon ta nga, unsaon di pag-serve? Unsaon mo maparehas ko na niya? Unsaon mo maparehas ko na niya? Ganahan na dayon ta nga kanang, mo lusong na dayon sa gubat ba? Ingana. Pero we forgot to establish our identity in Christ. Ingana. Ganahan ka nga mo-serve, pero di ni mo kaya kay kuwang kag kumpiyansa sa imong kaugalingon. Nituo ka ni God, pero mauwaw lang jud ka. Nya feel ni mo wala jud kay talent ag skills. Wa kay kaambag. Ingana no, bata ramang ko. Pwede sad. Ingana imo thinking. Pero God wants to tell all of us here our identity. The question here now is, are you saved? Luwas na ba ka? We're so quick to want to serve, but the question is, are you saved? How can we teach? Unsaon man nato pag-share sa gospel? Unsaon man nato pagdasig sa uban? Kung kita mismo dasigunon. Kung kita mismo wala kasabot kung kinsa ta. Nga kung sa panahon sa gubat, panahon sa pag-ayag, dali kita mawagtangag paglaom. Ganahan ta nga mo dasig ani niya, pero kita nagalisod. Do you know that a lot of Christians, daghan kay mga Kristohanon, o di kaya nituo sila ni Kristo. Mangutana kasi matupad, nituo ka ni Kristo? I tell you, all of you will say, yes, I believe in Jesus. But not all of us here believes that He is saved. Dili tanan nga naa dinhi nga ni Simba taga Domingo kay balo kung asa padulong ilang mga kalag kung mga matay. Pangutanay mo tupad, kay balo ka asa ka padulong kung mamatay ka karon? Awa magduha-duha pa na. Kay ang basihan manato kasagaran sa atong kaluwasan kay kung unsa ang atong mga gipangbuhat. Are we getting this? I have struggled for a lot of years accepting the fact that I am saved. I was already saved. Na Christian ko 2012, November 30, 2012. And then I began nga mosimba here at the year 2013, I was like 17 or 16 years old at that time. I was in college. And batchmate na ako si Chan Chan, no? A lot of you know here. But that was the only time I got saved. And nag-serve na ko dinhi. Mag-appeal ko sa prayer meeting, mo-appeal ko sa Sunday school, mag-teach ko sa mga bata, mag-share ko sa gospel. Pero the moment, 2 years or 3 years later, my sister, who became a Baptist, or nahimo sa siya Christian, no? Pero lahi nga denomination, same doctrine, nga about ni Jesus, siya ang muluwas na siya atong Ginoo, gani. Nalantay differences a little bit. But she asked me, Glendil, kung mamatay ka karon, asa ka padung? That troubled me. I was already sharing the gospel. Imagine, 3 years of serving. Nya, paspas maka akong pagtubo. Gracias Ginoo. Pero when she asked me that question, I was troubled. Kiwa ko kay balo, asa ko padulong kung mamatay ko. Kay balo ko, gipamatyan ko ni Kristo. Kibalo ko, giluwas ko niya sa akong mga sala. But I do not know, really, honestly, where asa jud padung ang akong kalag kung mamatay ko, or akong espiritu. Why? Because even though I know the truth, I have sins. Na ako'y mga sala. Nga mo-struggle gyapon ko, even if kanang mag-serve na ko, di gyapon ko mo, na times, di kong basag Bible,
naay times di ko kasimba, naay times musupak ko sa akong ginikanan, naay times musupak ko sa leaders, naay times nga kana mo balik ko sa akong bisyo sa una. The moment my sister asked me that question, I was troubled. Ning ko nga, bitaw no? Asa di ko pa dong? Di na lagi ko sure. Di na lagi ko sure asa ko pa dong. Kay tungod, ang akong panghuna-huna o ako ang belief is nakabase na sa akong pagbuhat. Wala na sa gibuhat ni Kristo sa cross sa Kalbaryo 2,000 years ago. I was focused on myself nga unsa ako nabuhat sa simbahan, unsa ako nabuhat sa balay, that I forgot that I am saved already. Daghag mga Kristohanon diri nga mosimba every Sunday nga pildiro. Nga ikasod, labi na kong late, no? Sus, uy, ako, number 1. No, makasuway jud ko nga ikasod ba kayo? Mura pag nakayda kong sa ba? Kay late lagi ka. So yung mga buhaton, ato na lang ka dito sa likod, sa youth cottage, familiar, young people, no? Okay na, malate ba? Yahuman mo, ato sa youth cottage, ito na lang ko biya. Imong naong ba kayo? Mura jud dako kay mo sa ba? Nya wala ra ba yung nag-condemn ni mo? Imo ra yung kaugalingon. Mura jud kag kanang kuan, kanang si tawag ani naa kay atubangon gani nga judge nga mulutos nimo kay late ka. Nya tungod ana, grabe na kay ka nga magbasos nimo kaugalingon. O di kaya masayop lang kagamay diri, nakaaway lang kagamay nga mga tao diri. Imong panglantaw sa mga tao diri, puros na nasuko og nalain nimo og tan-aw nila nimo, bati na ka. Ni imo ra din tanang huna-huna ba? Kay ang fact jud og reality, people don't care about you. Ingana na lang jud. Ikaw na lang jud na spotlight diri nga sila tanan maghuna-huna about you. Yung pagka-late din ha, maghuna na pa sila, kaluoy itong bata, paligog tawag ito, palingkura to diri. Mo pa rin hunahuna sa mga tao, mag-care pa sila ha, mas makadungog ka, mas makaabot pa ka sa mensahe, bahalag 30 minutos na ka nga late, kaysa pabilin ka dito. Are we getting this? Nga na gani. What is my point? I'm talking so much, but what is my point? My point here is that most of us does not really believe on the reality that Jesus Christ died for you and it is not you who saved yourself. It is Jesus. And we are so still basing our salvation by our works. Moinom pa maghihapon ko kibalo mo kung sayop maglisod man jud ko mobisyo maghihapon ko Pero sige lang. Sabaan man ko sa akong asawa. Or sa akong bana, or sa akong igsuon. Sige, balik lang ko, simbalan yapon ko. Saan nasag ka? Until mawagtang na lang ka ni simbahan na kay balo ka nga, daghan na kay kagsa, mauwaw na ka sa Ginoo. Na you forgot that you are saved even if wa pa ka na tao diri. In Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, kay pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo tungod sa grasya sa Diyos. Naluwas ka mo tungod sa? Louder. Tungod sa grasya sa Diyos. And when we say grasya, pabor nga nadawat nimo, nga dili unta angay para nimo. Kay ang angay nato is hell. Ang angay nato is eternal death. Kay puros man ta makasasala niya, maumagid ng hustisya sa Ginoo, nga kung makasala ka, mamatay ka, eternally separated from God. That's the justice of God. But because God is so loving and merciful, that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that He died for us, para siya ang mamatay para nato. Siya ang nidawat sa ato ang mga sala ug sa punishment. He died for us, and the only thing that Jesus wants for us is for us to believe in Him. And yet it is so hard. It's so hard. Even sa pag-decide to be baptized, it's so hard. Out of 300,
almost 300 youth camp, pag May second week, 8 to 10, we have shared messages from the Lord to our youths. And we have 5 who got baptized. Nabadari ang mga nagpabaptize? Could you please stand up? So ganinang buntag, we went to Palm Beach and these people decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Can we give them a round of applause? Amen. Thank you. Baptism is not something to be forced. That is why we are grateful of these precious souls who decided to follow Jesus. But I'm telling you, they have undergone a lot of trials. Before sila nga ni fully decide, ang ila yung number 1 ingon nga, ati, mahadlok jud ko kasabaan mi sa mong mama. Ti, mahadlok jud ko kay, og malain ko, marag, mangluod ko, or masad ko og maayo, to the point na ganahan na siya magpakamatay before magbaptism. Imagine, magpakamatay before the baptism. Why? Because when he told his father, pabaptize ko, and the father said, wako'y labot si mong kinabuhi, maskin mamatay pa ka. How disheartening that is to a child. How broken the child could be. But praise God that that child was receiving messages from God through vision, through dreams, through Word of God. God is speaking to him that he cannot deny the Word of God and say yes to Jesus despite his trials. Nga na. So amazing kaayo, no? Ang ka na nga pag-decide ba? 5 na sila, ga-struggle na sila nga mo say yes. How much more tong uban nga daghan pa jud kaayo ganahan unta mapabaptize. Pero because of their own personal struggles pod, they are being hindered. Nga na gani. Sample lang to sila. But I believe daghan sad nato dinhi nga even if nagpabaptize na ka, gaduha-duha pagyapon ka sa imong identity. Kung luwas ba ka. It is by grace through faith that we have been saved. Dili sa atong kaugalingong paningkamot. Mo ni siya busa, walay makapasigarbo ni ini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Can you raise your hands and say, I am saved by grace. Amen. Amen. In Ephesians chapter 2 verse 10, mga binuhat kita sa Dios. Unsa ta? Mga binuhat. And yet a lot of us are still doubting and are still having low self-esteem. When we look at the mirror, I'm so pangit. Bati kay kog naong, daot kay ko, tambok kay ko. Struggle gihapon ni nato ang atong identity no maskin sa physical aspect. Ganina, struggle ang spiritual nga luwas bata, asa man padung ang kalag. Karon na sad, struggle ang atong pang physical na anyo. Struggle ang ato ang sweldo, gamay kay tag sweldo ikumpara sa imong mga kumpare, sa imong mga classmates sa una, ikaw dako kay kagrado pero imong kauban kay dako na kay sweldo. Nya ang grado sa una si 25. Naapsan na ka. Ano ba? Natay pressure ana? Nga mura kag nabiyaan sa panahon ba? Ang giingon sa Efeso, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Number 1, luwas ka pinaagi sa grasya. Luwas ka. If nituo ka ni Jesus, kimoro man na requirement niya, pagtuo. If nituo ka ni Jesus, luwas ka. And I wanna tell you, kung tinud-anay ka nga nituo niya, ni surrender sa imong kinabuhi niya, di ni mo kayang balikon, imong karaang kaugalingon, eh.
Imo nang gilubong na sa tubig the moment nga ni-choose ka to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Pero kahibalubog ka, nga binuhat ka niya, meaning di ka perpekto. Siya ra ang perfect, binuhat raman ka. He is the creator, you are not the creator. So you are not perfect. So even if luwas na ka, nađo'y panahon nga makasagyapon ka. Pero that does not mean nga dili na ka malangit. And that does not mean nga gamito na nimo nga lisensya para ka magpakasala pagyod. Abunda bitawng grasya sa Ginoo, luwas na bitaw ko, pakasala na lang ko. Niingon po si Pablo ana sa New Testament nga ayaw himuan ninyo lisensya ang grasya sa Ginoo para magpadayon mong pagpakasala. Ang tinud-anay nga luwas, nga tinud-anay nga nituo ni Kristo, kay balo siya nga giluwas siya sa precious blood of Jesus niya. Di niya kayang sayangan kini. Amen? Amen. And you know, nga gibinuhat ka si Ginoo, naa kay kumpiyansa si mong kagalingon, nga maskin tiguwang na ka, batanon pa ka, or bata pa ka, kaya gihapon ni mo mga lagad. Amen? Kay nga naman, we are created para magbuhat og maayo. Kay maunang tuyo niya alang kanato. Can you raise your hand? And declare, I am created to do good. Amen. Do you believe that you are created to do good? Muto baka hinimo ka sa Ginoo para mabuhat kag maayo? Amen. The moment nga nituo ka ni Kristo, luwas na ka, gigaan dayong kaniya og kuan, path agianan nga mao ni agian. Day, anak, dong, diri ka agi. Kay aduna ko'y dakong plano para kanimo o gamiton ti ka para mahimahimaya akong pangalan. Og ubantang duha nga magmalipayon. Because that is how I created you. To do good. If you feel in yourselves nga wa kay impact diri sa kinabuhi, diri sa kalibutan, wa kay ambag, I wanna tell you, aduna kay ambag. Inay mo tupad, aduna kay ambag. You may not see it yet, and you may think it is too late, kitiguang na ka. There is no time limit if it is God who is with you. Kaingon siya, if God is for us, then who can be against us? That is why I am leading you to the next verse. In John chapter 13:14. Juan 13:14. Kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Wow. This is so humbling. Like Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, kinikuha og basin, planggana, og toalya, og tubig. Nya siya mismo ang nitrapo sa tiil nga proting hugawa sa iyahang mga disipulo. Ang iyahang mga disipulo, kay magsige naglakaw sa disyerto, no? So hugaw jud kay nang tiil. So kung ikaw hugasan nimo tiil, maskin pa gani nga limpyo na, mauwaw man ka, di ba? Mauwaw ka. Kaya ang tiil, usa na siya sa pinakahugaw nga part sa imong body. And yet Jesus stooped low. And He chose to wash His disciples' feet. Why? Kay gusto siya nga mahimo siyang ehemplo, makita sa iyang mga disipulo, sunda ang akong gibuhat. Kay gihugasan man ako yung tiil, pag hinugasay pod mo sa inyong mga tiil. Wala na ingon si Lord nga pag sinimhutay mo sa inyong mga tiil o pagpanaway mo. Ang gingon sa Ginoo pag hinugasay. Most of us, we are so quick to judge others. Hagboy na ba kayo simbahan na? Uy, nga naman ni siya, magsige pa maghapon ni siya kuan. Comment diri sa Facebook, nya yung ani niya mag-away, magdebate, nya gigon na ba sa Biblia nga dili makigdebate. Quick kita nga mga manaway o mangaway nila. Gani.
we do not know unsa pay gipa-struggle ato nila, no? Pero unsa may correct way of addressing the conflict according to the Bible? In Matthew 18, kung naa kay kaligut-gut sa imong isig katawo, duula na. Kung di nimo kayang duulon, ampo isa. And then duulin na siya. Kung di na siya maminaw nimo, pagitag witnesses, kauban ninyo, para maghusay mo. Kung di gyud dadas yung leader. Yang leader na mo husay ninyo. Kung gahay ka po treat them as a pagan. Pak, ningo ng Bible, kuyawan eh. Like, simple na siya kaayo ang isulti sa Bible. And yet, because we don't really live out the Word of God, we don't follow it. But the Lord has told us unsay buhaton. We ought to wash one another's feet. Kinahanglan ta nga maghinugasay sa ato mga tiil. Kung naa kay pag nakita nga batian niya, duula, gentle rebuke. Badlungon sa gentle na pamaagi. Nabiuban nga kung badlungon sa social media, malagot og samot nimo kay wala biya na emotion. So mas maayo personal. Personal. No? In Marcos 10:45, kay bisan gani ang anak sa tawo, wala man mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi, aron pagtubos sa daghang mga tawo. Amazing ano eh? Mark 10:45. Even Jesus himself, anak sa tawo, mo nagingon anak sa tawo, son of man, because he became human. Mo nagitawag si Jesus anak. He is God, but he came here not to be served, but to serve. Niari siya para dili magpaalagad, kundi siya mismo ang mga lagad. He left us an example to follow. And what we need to do is to follow. But most of the time, we're just fans. The youths know about this, kaya nani pag youth camp. Sometimes fan na kita ni Jesus. Mayuha gid ni Jesus. Nabuutan jud siya. Lindot jud kaya mga ipantudlo. Wow, inspiring. Pero ikaw uli ni mo na kay kaaway. Buwa-buwa ang baba na ni Bangs. Makalimot na ka. Kaya nga naman, kay igo raman ka ni idolize ni Jesus nga, wow, maayo kay si Lord, no? Butan kay siya, cool kay siya. You are not being a follower. A real follower of Jesus Christ is not only a fan who admires Jesus and His works, but who also follows. Musunod yun kung unsa ang binuhatan ni Jesus. Can you please raise your right hand? Or if you are left-handed, you can. Say to yourself, I am saved to serve. Naluwas ko kay para mo alagad. Wow. Can you, maklaro ang picture? So what does the picture imply? Nagunsa di ay ang picture? So naay, nagbira, naapoy, nagtulod. Nya naapoy, tulod o gibira. Either ways, you see a picture sa pagtinabangay. Ingana. As one body of Christ, we are called to be united. Lately and recently, naami mga gipanghusay sa mga batanon, kay naay mga actions nga nilabag sa mga policies dinhi sa simbahan. And by the grace of God, we have talked about it sa upper room with Ate Janice and from the other party nga mga coordinator ingana. And with the youths involved. And it disheartened us pagkaibaw na mo nga nay mga gubot ng ani. Kay originally, ang kaning nga mga group of people, they really love each other. Excited sila makita sa usag-usa. Ingana. Pinangga nila ang isag-usa. Pero because og mga storya nga mahatod, makuhaan, mapunan, adunay kagubot.
And then, nagdinautay na sila sa usag-usa. Only to find out nga daghan ra ray sila mga misinterpretation o misunderstanding kay wala nagkastorya og tarong. Ingana. And before that, nangurog kog maayo, naghilak kog maayo, ning ko, Lord, naunsa naman to ni sila? And the Lord told me, anak, tell them nga wala ta nakigbisog o nakig-away sa usag-usa. Pero ang atong kaaway, kay ang principalities of the air, the evil rulers of the air, Satan and his company. Mao na atong real enemy. Wala ta nag-war against flesh and blood. And most of the time, ang kaaway, mao dyan na ang kanang makig-isabong taba. And this is real happenings in the church. Sa youth lang niha, wala ko kay balupod sa uban ng mga departments. Na kay mga kasilok, kay ubos sa imong isigkataw din sa simbahan. Sa una, arit akas pinakatubangan, malingkod ato nakas pinakaluyo. Kaya nasa pinakatubangan, kalaban nimo. Ikanali mo adjust. Nata ka diri dapita, mo balhin na ka diri. Nya kung magkita mo, baling kas agi. Ano ita U-turn. But this is reality. Our church is full of imperfect people. Wata naluwas ko tungod may laki na tangtanan. Nangaluwas ta, tungod puros ta, nang inahanglan o kaluwasan. That is why the Lord prayed. Jesus himself in John chapter 17, niampo siya sa Diyos Amahan, I pray, nga kaning akong mga katawhan, magkahiusa ni sila, sama natong duha, nga ako nahiusa kanimo, ikaw kanako, o ako, diha kanila. The Lord originally prayed for unity in the body of Christ. But what are we doing? Sometimes, we pull each other down, we libak, mugasip. But once and for all, the Lord wanted to tell us, mapahamtong man ka, mapabata man ka, apil taani tanan. Nga atong itim ang atong mga tang, ang atong mga dila. Kung dili ka kasigurado, nga tinuod ni istorya sa sakataw, ayaw na lang gid na siya panubalinga. Kung wa kay labot ay pag-apil-apil. Nya hilig biya kay ta mang marites. Unya sa imong pagmamarites, nakadungag na nung kag storya, nakadungag kag gubot, nakisawsaw ka, apil ka sama panisyan. Kay ang Ginoo sinakakita ug dili na niya ilabay ang kawang. Every sin has a consequence. Even if luwas na ka, aduna gihapoy consequence ang sala. Are we getting this? Mabitaw na kita, di ta exempted, even if luwas na ta, magbantay yaptas tong kinaon and whatsoever, kaya di na siya guarantee nga luwas na ka, pwede na ka makaubi sa gunsa. Kaya atong body, cursed gihapon ni siya. Mga matay ni atong body, pero atong spirit, atong kalag, mao na siya ang mabuhay. O i-unite ta balik sa ato ang body with a glorified body na. Another na siya nga topic, no? Sige, pagbasa lang yung Bible. Now, why am I talking about unity? Because we are all called to serve one another. Maghinugasay sa mga hugaw nga tiil. Wa siya ningon hugasi ang limpyo nga tiil. Mabito to pag ingon ni Peter, nga Lord ay hugasi akong tiil. Yan ingon si Lord, kung dili ka mapahugasi mong tiil, wa kay parte nako. Yan ingon di si Peter, ay sige Lord, iligo na lang ko. Yan ingon sa si Lord nga, nalimpyo naman ka tungod sa pulong nako. Are we getting this? We do not need ang unsay limpyo, di na kinahanglan limpyuhan. Kinimpyuhan naman ka. Ang katong hugaw, kaning remaining fleshly desires, evil na nagpabilin sa ato gali. Kay, tawhanan pa man ta. Ang atong dalita matintal, kana siya. Matintal gyapon ta. Manang napasabot, nabaptize ka, na born again ka. Di na kaluwas ana. Matintal gyapon ta, makasa gyapon ta. Pero, mao nang angay natong hugasan with one another. We have to tell each other our flaws. Uy, Brad, marag na sobraan na to yung joke ganina. Pwede, minus-minus eh. Marag nakasakit na to. Pwede na siya kay istoryaan.
Maabot pa makagstorya sa imong silingan, God, aw magagubot og maayo. Love one another. Serve one another. I want to tell you an example gani. Nga despite kanang sa tawag ani, lagyo nami, wala nami nag-meet, kay nana siya sa laing simbahan, pero ang amo ganing panag-inigsuunay, isip Kristohanon, nagpabilin. So, I want to tell you a testimony that we have here, staff siya sa una, kauban na mo sa work, and then, batanon pa siya, pero sayo siya naminyo. Sayo siya naminyo, 25 siya naminyo. And then, nabalo siya, 26. Meaning, namatyan siya bana, 26. So, 1 year ang ilahang panag-uban siyang bana. Dili na kami magkita. Pero kay igsuon man namo siya sa pagtuo, mangumusta gihapon mi niya. Ingana. To the point nga even wala lang mi nag-uban sa kasal nila, kay kami man to nag-coordinate sa ilang kasal. Pero even sa kamatayon sa iyang bana, niadto gihapon mi. There was a time nga youth camp to siya diri. Basta pag May 8 to 10. We knew nga nakumato siyang bana. Naksidente sa motor. Di ko katoo. Kay bata pa kayang bana. Sure ko, dako pa kay buhatonon ng Ginoo siyang bana. So I really believed in my spirit that God can raise him back to life. And so we prayed. Di man may pwede nga mo adto sa ospital kay nag-youth camp man diri. So mong gibuhat, nag-ampo rami. Pero pagkahuman sa youth camp, nabalitaan na mo na namatay ang iyang bana. Unya, nag-think me nga adtuon unta na mo siya. Pero kay namatay naman siya. Wa na lang minangadto. So nagtapok with simbahan. And then ako'y amiga nga ni chat nako. Niana siya nga. Wala may imposible kung atong suwayan. Adtuon na to na. So nangadto mi. Nangadto mi sa hospital. Nanangutan ako sa akong amiga kung naa pa ba ang patayng lawas. Naa daw, naa sa morgue. And so when we went there sa morgue, dili mi pasudlon. Kay kailangan na taga St. Peter nga makuha na. Ang naa pa joy ang ni kuan pagid mo ni accommodate kay ang duha ka mama, ang mama sa katong laki ug ang mama sa akong amiga. Kaya akong amiga di pwede mo adto kay buntis. Buntis pa jud siya. So when we went there, nakalimot mi nga ang kaning amo ang kastorya nga mga mama kay mga Baptist. Nya akong Baptist, dili kaayo na sila mo open sa gifts of the Holy Spirit. Kanang pag-pray of healing, kanang sa tawag na miracles ba? Kanang speaking in tongues, wala kayo na nila. Ay ana. So when we went there, dasi gihapon kami nga niadto mi. Kay kahibalo mi ba sa among identity nga anak mi sa Ginoo. Kung anak mi sa Ginoo, nya ingon si Lord Jesus, you can do greater things than this. Kung unsa pud yang gibuhat, kaaya pud na buhaton. Kay ang Espiritu ni Jesus, aduna pod sa amo ang kasing-kasing. Do you believe that the Spirit of Jesus is in you? Amen. Gituohan na namo. And so, amo dyan siya gituohan. Grabe kami, porsigido kami ng adto. And so, when we went there sa morgue, ang akong amiga, nahibong ko, sorry siya. Uy, tago na nato sa ngan nga. Kisha. Asan na ako? Naglilingi ko, kaya naingon naman to ang mama nga. Kaya sige, masod ta, ari lang ta sa sod. Nigurado ako, kung masod ba mi? Sige ti. So nisod mi. So pagsod na ako, kung lalayo pala yung siya, akong gitanaw siya, so niduol na. Okay. So pag-abli sa freezer, gikuha ang daw kay nga bag. Taas kay nga bag. Gigisod magbag. Tayong lawas. Matod ko, sige, buhaton ako ano eh. Niko, sige, niluhod ko. Yan ni ampo. Pero before ko ni ampo, nilingi ko sa kauban.
Kung aligination ko yun ako. Siya rin nag-ingon siya na ka ng kaya nila to, by the grace of God. Oh, yan, gani. Nagbarog na lagi ni siya. Yung sa kumato na ni. Yung nagtanaw sila, ang katong taga St. Peter, nga si may tapunin ko, what if, di mo bangon? Wala, juki ko. Lord, muto, juko ni mo, Lord. Nga, ikaw, buhay ka nga Diyos. O kayo mo, Espiritu, ala ka na ko. Ala ka na mo. So, mag-ampo mi. So, speaking tongues mi dito. Ala. O, yan, nag-baptist na ba to? Ala, so, muto, nag-speaking tongues mi dito. And then we prayed nga, Lord, if it is your will, you will really raise him from the dead. Yan, itingog pa siya ko, Jason, bangon, Jason. Ni-whisper pa siya ko, Jason, bangon, Jason. Oh, ano niya? Hala ka. Wa man siya ni bangon. Oh, to cut the long story short, wa siya ni bangon. Ay nga na, so wa siya ni bangon, yahuman, ako, kalibangon, charot. Hindi ko na kung paano ba yun? Hindi ko, so, wa man siya ni bangon, so hindi ko, nibarog na lang ko, yan ako siya, mama. It is really the will of the Lord nga, wow, nag-get siya. Ayan na gani. So, amen. Yan so, gikuha na gid siya, no? Madaogon man siya punta. Ang kaning Kristohano, ang kanindutan ni, is mamatay man ta diri sa kalibutan, buhi gyapon punta. Di man ta mo resurrect dayon, kay unya pa man ta mo resurrect kung ikabalik si Ginoo. Pero mabuhi ra gyud ta. Kay naman ta eternal life. Amen? Mo nang kadaugan. To live is Christ and to die is gain. Asa man na nga libro? Philippians. Oh. Sumoto ni barog ko. Nya human ako giingnan din ako amiga ni ko ikaw. Asa? Ano man kani kuyog nako? Ingana, nakulbaan bi ako. Ingana gani ni siya nga kanang nakulbaan ko. Ni siya nahadlo ko na siya nga mobangon niya daw. Oh. Lahi mi ako nahadlok ko nga di mo bangon. Okay, tuga-tuga mi dito, ano bangon? Unya siya, nahadlok siya, kay basi niya daw, mo bangon. At least ko na ready ko na siya. Nakabarog ko na ready for emergency exit. Ala, pero lahi ang gitubag po na ako at first. Ayan gingon, ngayon siya. Di ba si Jesus, pagpabangon ni Lazarus, naraman siya sa gawas sa lubnganan? Naraman siya, Lazarus, gawas! Nasa chip point. Very good, very good. Okay. Pero unsa man ang ato ang kuan ni moto na human nami gidala ni ko unsa man tong bato ni wawa ni sige lang Lord masakay ni try me kay why posible sa Ginoo na niya kana ganing kaya naton dawaton kung unsay kabubuton sa Ginoo at least ni try ka ana gani nga kanang imo suwayan ba sa jud kay naamo gyud times na allow jud ni Lord nga bangonon gyud niya kung buot jud niya bangonon gyud niya pero kung di gyud we cannot contest the will of God amen. But at least we tried. Oh, ana gani. Tikang sa pagtuo. O takay baw. No, ingana. Nya paghuman nato naguna din ko nga kana unsa kay tong pwede buhaton no? So amo na lang gibuhat kay para amo na lang gihatod ang mama sa ako ang amiga didto sa St. Peter. Kay di man siya mo sulod sa katong drive ay kanang sakyanan nga gisod ang iyang anak. Dito. Ay, ang kato, ang yahang anak siyang, ban na siyang anak. O, so, amo na siyang gihatod. So, paghatod naman dito St. Peter, nakita na ko ako amiga, buntis, niya, ang mata kay galuhan siya. Girl, lagi mo, girl! Ano siya, inyo yung gibuhat, girl, nga to, gimusburgi, girl. Ano to, nikatawa siya maayo. Siya, no, naman sa freezer, girl. Ikaw lagi, girl. Gidawat na siya niya. Gani. Pero unsay comment sa mama sa katong namatay, ningon siya, even if baptist to siya, ningon siya nga, nalipay kaayo ko ninyo, kay niunong mo sa akong anak, maskin hangtod sa iyang kamatayon. Nakita na mo ang inyong care niya o care sa inyong amiga. Nga na gani, nga even if lahi na siya simbahan, kay inyo gyapon siyang giunungan. You still served one another. Are we getting this? We are saved to serve. Ingnan mo to pad, you are saved to serve. Now, how can our serving be more effective? Unsaon man para mas epektibo pag yun ang ato ang pag-serve?
In Psalm chapter 78 verse 4, dili nato kini ililong sa atong mga anak, kundili atong isugilon sa sunod nga kaliwatan ang gahom sa Ginoo ug ang mga katingalahan niyang buhat. Wow. It is good to serve, but it is best to serve kung naa kay mga gipang tudluan gyud. Ngano man, according to Psalm 78:4, ayaw ni ililong sa inyong mga anak ang mga gipambuhat nako, ang mga testimony, ang mga wondrous things nga nahitabo tungod nako, ingon si Lord. Tell it to the next generation. Do you know that only 4% of today's generation, which is Generation Z, believe in a biblical worldview? 4% o 4% ang nitoo sa Bible, or kana ang mga pananaw sa Bible unsay kanang gipang teach din ha, 4% sa mga generation karon, mga edad sa mga youths nato karon ang nitoo og biblical perspective. And it's so disheartening and saddening gani nga diri ra ta kutob nga naningkamot kita sa atong kaugalingon ra. But God calls us to make disciples of all nations. Wa siya niingon, Pastor Edgar, make disciples of all nations. Kita tanan, gitawag ta niya nga mo disipulo. Maskin usa lang kakalag. Para naa lang gi mo sunod og makahibalo sa kung unsay gibuhat sa Ginoo sa ilang henerasyon. Para sila pod motudlo sa next na pod nga generation. Imagine this generation today. I'm gonna share you, one disciple of mine told me nga, ate, dili man ko bayot sa una. Nagdako ko, di ko bayot eh. Ako mga ganahan, dili man mga Barbie. Di mo ko ganag mga sininang apang babae. Pero kay tungod na abot na ako akong cellphone. Grade 6 ko ato? Or grade 7. And then naka-appeal ko ng TikTok, nga ka na website, ay ka na app. Dito ko naka-scroll, nga naay mga bisexual, nadi mga ingana, lahi-lahi nga gender. Unya, gi-celebrate man siya ti. Nga okay ra. Nga maibog ka sa lalaki kung lalaki ka. Okay ra, maibog ka sa babae kung babae ka. Unya, sa eskwelahan, ginatudlo po na nga okay ra. Naagit yung mga maestro nga nagsulod yung pang babae nga uniform. It's okay na. It's celebrated. And ang kaning cellphone sa atong mga batanon, di na sila kinahanglan na mogawas para makaton og mga bisyo. Sa cellphone pa lang daan, makakaton na sila. It's so dangerous, the world today. And nag-less and less ang ilahang relationship sa Ginoo. Now, what are we going to do then? Kita nga nakahibalo sa kamatuoran, we are called to teach the next generation about the Word of God. A lot of our generation today are suffering in depression because they feel that nobody loves them. They feel that they are not good enough. And kasagaran sa ato ang mga mama o mga tatay nato karon, tungod kay naanad na kasigbadlong si mong anak ba? Konting kibot, konting kembot, konting away, nganla nagdi mao. Nya dako kayog impact ang mga storya sa ginikanan diha sa mga batanon. Kana yung pagsulti nga bugo ka. Wa kay ayo. Hilang ang dadon, hangtod na igadako nila. Lisod kay na even if makristohanon pa na sila, naa mga times nga mo relapse. Dako kay nag-impact. Muna careful ta sa ato ang mga ipang buhi nga storya sa atong mga mas manghod, sa ato ang mga anak, sa atong mga apo, sa atong mga pag-umangkon, mga next generation. Because we are supposed to be the ones who will lead them to Christ. And understand, nga no yung ana ilang behavior, nga naman mulaag, nga naman magsigsupak. Understand them. Because usually, yaw-yawan mangudlahos. Dili pa utanan, nak, kumusta di ka? Bago pag-iabot, yaw-yaw na dayon. Why not kumusta unsa? Nga no mangyud ing ani ni siya?
Let us care to listen. Because a lot of the youths are thinking of suicidal thoughts for your information. Daghan sa atong mga batanon ang naghuna-huna nga magpakamatay. Because sa family lang na itself. Gahi masagug-uno. Lisod kaayo serbisyoon ang taong gaygo. Lisod kay serbisyoan, pakanon ang taong magsigsilpon. Lisod po serbisyoan ang taong nga sige og yaw-yaw. Pero watay mahimo because God called us to teach them. Muunong ta nila. Tudluan nato sila. Idisiplina sa matarong nga pamaagi. Can you raise your right hand and tell it to yourself, I am saved to be a servant leader for the next generation. Wow. There are two different types of leadership. Usa, traditional nga leader. Ang usa kay servant nga leader. Traditional leadership and servant leadership. The Lord calls us to be a servant leader. Sa traditional nga leader, magsigi na siya o panugo. O, kani, bota ni, ani. Magsigi command, mo control. Nya, siya ang pinakatop sa pyramid. Ang yung mga sakop, nasa ubos, siya nasa pinakataas. So, siya ragyod, ang authority nga dapat sundon. O di siya maminaw sa bisag unsa. Magsige na siya og command. Traditional leadership. Nya, ang mga tao niya, mahadlok. O di na mo-operate sa love. Hadlok na. Now, ang kaning servant leader, just like Jesus, naa siya sa pinaka-tumoy, pinaka-ubos. Piningon siya, kung ganahan ka nga dako ka ranggo, if you want to be the greatest, you have to become the least. Kung ganahan ka nga nakas pinaka-top, dapat nakas pinaka-ubos. Lisod ay pilingon ana oy. Pero that is what Jesus said. Kung ganahan ka managhan ang makaila sa Ginoo, raise them up. Support them. Teach them. Be with them through good times and bad. I-encourage sila. I-affirm sila sa maayo nilang gibuhat. Ayun na ninyo kalimti. Kay dako, kay nag-impact sa bata. Nga sa kadaghan ni mong yaw-yaw, pero mayong kanak, good job kay ka. Dako na kayo nag-impact. Ana gani? Affirm them, encourage them, and gently rebuke them. Talk to them. Listen to them. Pwede manggod nga, ato silang yaw-yawan dayon, nakalimot, wata kay bawa sa side niya, sayop de ay ka, imo na siyang giakusaran. Sakit kina. Are we getting this? So, ang team leader, siya yun na nasa ubos o siya ang mo raise sa mga kuan. Nya dako kay nig-oras kawaton ani. Kinahanglan man i-train og maayo. Now, why? Why am I telling this? All of us are called to be leaders. Maybe nag-think mo sa yourself nga, ay, dili man ko leader, di man na ako kaya. According to Dr. John Maxwell, he said, leadership is influence. Nothing more, nothing less. Ang leadership is naara kay impluwensya. So kung tatay ka, nga nakay anak, meaning nakay impluwensya si mong anak. So unsa mo binuhatan, tan-aw na niya. Maski di pa ka mutudlo niya og Bible verses, pero kung imo binuhatan sakto, sundon na niya. Are we getting this? Leadership is influence. So even if wala kay leadership position there is a church, but you are being influential to your home, then do it. Because they need you. I'm gonna end this with a testimony. I have known an inspiring woman of God here in this church. Her name is Ate Nening Barcoso. When I started here in this church, siya jud na ang magsigdasig na ko moampo. Nya na siya apo nga ginganlan na tog Melchi. Naka-friends mi ani ni Melchi. Si Melchi ni ang magsig-invite na ko nga mag-Bible study og mag-ampo until naka-form mi og tawag nga prayer warriors. So magsige mig ampo. And di ko kalimot ani Ate Neneng nga even siyang katiguangon magsige gyapon ampo. And then I realized nga si Ate Neneng dili day ka mao mo basa. Giunsa man niya nga magsige siya sangyaw, magsige siya memorize og bersikulo nga di mo siya kay bawo mo basa. Ato ni siyang kauban diri.
Niingon si Melchi nako, yaha man kong sugoon tigod nga mobasag Bible niya. Nya everyday gyud na. Nya kung wala ko akong igagaw, so walay rason nga dili ta makabasa og makamaton sa pulong sa Ginoo kay even sa tineneng di kay baw mo basa. Amen? But Ate Neneng lived a life victorious. Og yahang na raise up yahang apo nga si Melchi nga until now even if wala na si Lola Neneng, Melchi nagpadayon og alagad sa Ginoo, kiya teacher. Unya mo tudlo pa diri sa mga bata. Maskin pa public teacher siya. Pakpakan natong buhay nga Dios. How about us? We are also called to be servant leaders for the next generation. Let us not wait until wala na'y manimba diri, gagmay na lang siya, gagmay ba ang mga manimbahay. Nya atong simbahan nakadako, nakagamay ang manimba. All of us should encourage a soul and bring a soul at the feet of Jesus. Let's all stand up. I'd like to request the worship team to please come. We are all called to serve. Inay mo tupad. Gitawag ka para mo alagad. Now let us worship God. I-lead us the worship team. You sing the very lyrics with all your heart. And even if bata ka, kaya na nimo mo impluwensya sa imong classmate, imong mga kauban diha sa playmates. Even tiguwang na ka, walay rason nga dili ta ka pangalagad. We have all the influence. Bow down our heads. It's between you and God. Dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ay siyang ibig, Diyos ng langit at lupa. Sa yakap mo'y umaasa, pag-ibig mong maliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus,
sasama sa'yo. Lord, we will follow you. Sundaman tutuwa. Wherever you go, oh God, you want us to be. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. Praise your mighty name, Jesus. Habang buhay paglilingkuran sa bawat araw Hallelujah. na haharapin ko Amen. ang mahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayagapin, ika'y susundin. Ika'y susundin, O Panginoon. Hallelujah! Lord, we raise up to you, Father, our next generation. Father, Lord, even if walay makakita sa ako mga gipambuhat, kundi ikaw lamang, O Diyos, musunod ko kanimo. Even if ako na lang usa, ako mga batchmates, ako mga kauban, wala na, Father God. Pero Lord, mupadayon ko kay imo kong anak, ug dili ko nimo pasagdaan. O Dios, mupadayon ko pagpangalagad kanimo, Lord, hangtod aduna ko'y kinabuhi dinhi sa kalibutan, O Dios. Salamat, O Dios, kay ikaw, Father God, ang mag-raise up ka na mo tanan. Matag usa ka na mo, O Dios, mo impluwensya. Mo impluwensya kami, mo alagad kami, Father God, sa usag-usa. And we will bring souls at your feet, O Jesus, because you have enabled us. Your Spirit is in us. So I pray that you will empower our mothers, our fathers, our sisters, our brothers, our children, our youths, our families. Oh God, empower us, Father, through the power of your Holy Spirit, and enable us, oh God, to fight the good fight of faith and to serve you with all our hearts, God. We lift your name on high, Abba. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.